Hello everyone! Hello mga ka-Fredsers! It's another day and it's another journey with your teacher, Ka Freddy, at your service. Hello sa inyong lahat yan mga ka-Fredsers. And if you are new to my channel, my name is Ka Freddy. I'm a Filipino teacher in the UK, in London, providing you information about teaching in the UK, my actually experience teaching in the UK, my life in the UK, and of course, my journey here in the UK. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Freshers. And if you are new to my channel, mga ka-Freshers, mag-like na kayo, mag-subscribe. Okay, thumbs up na rin. Live po tayo for today. Ayan, wala pang nanonood. Sayang, sana may manood na. So, isa na namang chismis ang ating gagawin. So, sa mga nanood last week about sa chismis, sa mga chismis ganap dito sa UK. Mga ka-Freshers pala, wala ako sa UK ha, nasa Pilipinas pa ako. At ako ay babalik sa UK this week. Ayan. So, bago ang lahat, tignan ko muna kung ako po ay live. Okay? At kung may nanonood po sa akin. May hirap po naman kung walang nanonood sa akin. Okay? So, check natin ang ating, teka lang muna mga Freshers ha. Sabi ko nga sa inyo, wala akong, ang tawag dito, wala akong admin. Yan, wala akong admin kaya ako ay mag-share muna. Okay? Copy link. Lagay natin sa ating live stream. Okay? Yun. Kamusta kayo mga ka-Freshers ha? Kung nasan man kayo, hello. Yun, sana po ay okay kayo. Okay. Kung nasa Pilipinas kayo, ano ba, maulan ba dyan? Kasi dito, kaninang umaga na ulan. Grabe. Nood na. Fredsters at chismisan. Ayan, kung naririnig niyo po ako, thumbs up naman. Chismisan. Ayan. Paste. Post. Ayan. Pinost ko na mga ka-Fredsters ha. Uy, ala. Nood kayo ha. Pwede. Ano ba yan ha? Wala pang nanonood. Oh, at everyone. Gigisingin natin ang madlang people. Ayan. Kasi mga Freshers, I know, later on, may mga magtatanong. So, ang gagawin natin, ito talaga mabilis na chikahan lang to, ha? Ayan. Nood na mga comment naman po kayo, Fredsters. Tara at mag-chismisan tayo. Yan. Ayan. Post ulit. Post. Ay, may nag-comment. Teka lang. Sorry ha. Tingnan natin kung sino nag-comment. Ayan, may 5. Ay! Nako. Ayan mga ka-Freshers. Sorry talaga. Sorry. Bibilisan ko na to para dire-diretso ang ating chismisan. Okay? Ito ang chismisan natin mga ka-Freshers. Ang topic natin is ano ba mga ganap dito sa loob ng klase sa UK. Okay? Ano yung ma-expect ninyo? Okay? Kasi iba, alam niyo yun. Ay, si Prince Jeffelo. Ayan. Iba sa inyo kasi is yun, at followers. Uy! Si Erlita Balonso. Ayan. Ayan, nanonood. Yun. Hello. Ayan. Bigyan niyo naman ako ng thumbs up, ha? Okay. O, ito na. Ayan. Ay, nasa Scotland na. Wow. Uy, teka, ano nangyari sa'yo? Ba't bigla ka nawala? Anyway. Hello sa iyo, Jeff. Uy,
ang tawag dito, si Jeff po mga ka-Friendsers is isa sa mga, ayo, nagbigay sa akin ng opinion. Nagbigay muna ako ng opinion sa kanya, tapos nagbigay siya ng opinion actually. So, baka magbigay si Jeff ng opinion. Si Jeff po is isang teacher dito sa UK. J1 visa po siya from, of course, from the United States. Ayan. Ito si ka-Fredster Erica Jane. Hello. Hello. Hello po again. Hello sa iyo. Nasaan ka ngayon, Erica? Ayan. Ito si Darwin, ka-Fredster Darwin. Hello. Hello po. Nasa Pilipinas po ba kayo? Ako'y nasa Pilipinas. Okay, kung nanonood kayo. Okay, so, mabilis lang to. Alam kong iba sa inyo nanonood ng PBL. Okay, ng volleyball. Ang iba sa inyo naman ay nanonood ng ano ba yun? Rainbow Rumble. Okay? So, bigyan niyo po ako ng chance. sa mga gustong magturo dito sa UK, ano nga ba ang ganap sa classroom? So, ang pagchichismisan natin ngayon mga ka-Fredsters ay yung post ng ating ka-Fredster, hindi ko alam kung ka-Fredster natin siya, yung post ng isang content creator na Filipino teacher dito sa UK. So gusto ko lang siyang, hindi naman gusto ko siyang i-correct, pero meron akong opinion doon sa pinost niya. Kasi alam niyo mga ka-Fredsters, eto nga, real talk, real story, ibig sabihin, gusto ko sa inyong ipaalam kung ano talaga yung mga nangyayari. Okay? My teaching experience here in the UK, talagang here in the UK, my teaching experience in the UK, mga professors, is hindi a year. So, I've been teaching for more than 15 years in the UK. So, ang experience ko is ang mai-share ko sa inyo is based dun sa 15 years experience ko. Mula sa mainstream, nagkaroon ng independent school or independent learning provider. Nag-PRU rin ako, mga ka-Fredsters. Yung PRU is Pupil Referral Unit. Ayan. So, ibabahagi ko sa inyo yung mga ups and downs. Ano nga bang ganap sa loob ng classroom? Okay? So, before that, mga ka-Fredsters, ulitin ko lang to ha. Sorry, mabilis lang to. If you are new to my Facebook page, please follow my Facebook page, which is Journey with Freddy. Ayan, maraming kayong mapupulot ng aral. Okay? And then, of course, mga ka-Fredsters, meron tayong Filipino community group, which is Filipino teachers in the UK and EU. Ayan, may mga Filipino teachers po tayong member dito who could actually help you, who could also assist you and share their experience with you. Paano nga ba sila nakapunta dito sa UK? Ayan. So, meron din po tayong isa pang community group which is Filipino Teachers in the UK. Kudos again kay Mark. Ayan, Mark, palagi kitang sinasabi kudos sa iyo. And then, pero gusto ko siyang immerse na. So, sana ma-merge ko yung dalawang group. Yun. Mag-member po kayo kasi marami kayong matututunan kasi most of them or yung mga kababayan natin nasa UK, mga ka-Fredsters na teachers is talagang tahimik lang sila, very humble, low profile, but okay, nagbibigay sila ng advices. Okay? So, kung hindi man po ako, magbibigay po sila ng advices sa inyo. And of course, if you have not subscribed into my YouTube channel, please do so and follow my YouTube, which is Journey with Freddy. Ayan. Okay. So, dito na tayo sa chismis. Ito is yung still in the Philippines, planning to apply. Ayan. Okay. So ito yung yung post ng ating content creator na Filipino teacher dito diyan sa UK. Na palagi ko sasabi dito sa UK kasi nasa Philippines po ako ngayon. Okay? Gusto ko magbigay ng opinion dun sa pinost niya. Of course, mga ka-Fredsters, hindi naman po ako ganong maraming followers. Siya po maraming followers. But it doesn't mean that na hindi po quality yung binibigay kong information. In fact, alam niyo naman, naggagawa po ako ng live stream with, recruitment agencies, Filipinos who are actually established here in the UK, just to give you, a real insight ano nga ba yung nangyayari. So, let's go on to this one. So, sabi niya dito, yung mga benefits daw ng working as a teacher in the UK. So, one here is sinasabi niyang discounts.
Okay, doon tayo muna sa positive sides. Okay? So sabi niya discounts. Yes, may mga discounts po pero hindi po siya galing sa school. Okay? The school will not provide, hindi po siya katulad ng NHS dito. Okay? Kasi kung may ID ka ng NHS, you can go to either KFC tapos magbibigay sila ng 5%. Okay? Alam ko po yan kasi yung mga barkada ko pong nagtatrabaho sa NHS, they actually avail those kind of discounts. However, mga ka-Fredsters, ang teachers po dito sa UK, they could actually sign up or they could actually sign up into discount ang tawag dito, mga websites na nagbibigay ng discounts for teachers. For example, is yung tinatawag na anong tawag dito? Blue card. Teka lang, tingnan ko. Kasi meron po ako dito sa ano ko. Blue something. Ayun, blue light card. Ayan, ito po. Ayan. Blue light card. So yung blue light card, mga ka-Fredsters, ako is nag-sign up po ako doon. So if you have your school domain address, you could actually avail yung discount. Of course, before you avail, you have to pay for the membership. Yun. So yun yung gusto kong iklaro, mga ka-Fredsters, kasi sinabi niya dito about discounts. Pero it's not clear ano nga ba yung discount na sinasabi. Okay? Ay, naputol to. Okay, career progression with pay. Yan yung sinabi niya. Okay? Yung career progression with pay, mga ka-Fredsters, lahat ng CPD, mga ka-Fredsters, is within the academic year. Okay? So, ang school, mga ka-Fredsters, they must provide CPD. Why? Because during inspection ng Ofsted, they do ask, ano yung mga progress na ginagawa or reflections na ginagawa ng mga teachers. Okay? So as part of SLT, they're going to question ano yung leadership and management na ginagawa namin sa mga staff namin. Okay? So, in short, pay siya. Okay? Pay siya. So we don't have to really, highlight, career progression with pay kasi may bayad naman talaga siya. Now, let's assume you don't have QTS. So nakapasok kayo sa mainstream school dito as teaching assistant or unqualified teacher. Okay? So, ang sponsor nyo ngayon to get your QTS is yung school ninyo. So you can actually negotiate that. Okay? Most of the schools, they do have what you call ITT lead, okay? Or initial teacher training lead. So sila yung nagbibigay ng opportunity for you to gain teaching qualification or yung QTS. Okay? So you basically negotiate that with your school. Okay? At bibigyan naman kayo ng school kasi part yan. Okay? Sa isang taon, hindi pwede, katulad sa amin, based lang sa experience ko, sa isang taon ng isang teacher sa school namin, they must, okay, at least to have a CPD. Okay? Kasi part yan. Meron kaming ledger na binibigay sa mga teachers. So sa amin kasi it's online. Okay? And they need to make sure that every term, autumn term, spring term, and summer term, they actually, how do you call it? Like career reflection, career progress, or CPD. Okay? Kung may tanong kayo, mga ka-Fredsters, please do ask questions now. Okay? Then I'm happy to, answer your questions as well. Ayon. Teka lang, live na live tayo. Nandiyan yung sorry, live tayo, di ba? Okay. Next, paid holidays. Yan yung sabi ng ating content creator dito, paid holidays. Opo, paid holidays naman talaga siya. Like I said last live stream ko, meron tayong tinatawag na ilang minutes na tayo nagchichikahan. 15 minutes. So like na sinabi ko sa inyo, meron tayong 195 days. Okay? School academic year yan. So every term, meron tayong half term na tinatawag or school half term. So sa school half term, you have freedom. Okay? Para mag-holiday. Sabi ko nga sa inyo last time, may opportunity talaga ang mga teachers, malaki ang opportunities kasi meron sila talagang, marami talaga kaming holidays.
Okay? Siyempre, paid yun. Okay? Kasi part ka naman ng academic year, di ba? So, babayaran ka, hindi ka naman part-time. Okay? Now, mga ka-freshers, ang drawback lang nitong holidays namin is hindi kami pwedeng mag-holiday during school term. Okay? Half term lang kami pwedeng mag-holiday. Ano ang drawback? Siyempre, malaki ang ang gastusin. Halimbawa, gusto mo pumunta ng ibang bansa, magbakasyon ng ibang bansa, o pumunta ka ng Pilipinas, ang laki-laki ng bayad. Okay? Ang laki-laki. Talagang issue yan. Ever since, issue siya. Okay? Next, can bring your family when applying for visa. Like I said, mga ka-freshers, ito, ang Tier 2 visa or work visa ng mga teachers allow any teachers, mga ka-freshers, any Tier 2 visa to actually apply for their family visa. Okay? Apply for family visa. Isa yan sa privilege ng kasi belong tayo sa shortage dito sa UK. So it means that nako-consider tayo. Okay? May mga shortages, may mga ibang shortages na hindi sila pwede ma-invite yung family nila, pero ang mga teachers kasama. Siyempre, naging issue dyan yung binago ng government, yung ruling about Tier 2, especially sa mga nurses at saka sa mga caregivers or not health and social care, health and social care. So sabi ng government, hindi nila pwedeng isama ang kanilang family. Okay? So naging issue siya. Okay? Naging issue siya. Pero sa case ng mga teachers dito sa UK, I'm going to say dito sa UK na dito sa UK, you are allowed, okay, na imbitahan ang iyong family. Okay? Na makasama ang iyong pamilya dito sa UK. Ayan. More holidays. Okay? So sabi ko nga, paid holidays, more holidays, of course. Maraming half term tayo. Sa autumn term, meron tayong October half term. Then tapos yung Christmas, which is 2 weeks. Then spring term, meron tayo sa Feb. Then Easter, di ba? 2 weeks sa Easter. Tapos meron tayo sa summer. Okay? Marami tayong half term talaga. Marami tayong half term. Iyon. Ito, teka. May tanong si Jeff, Sir, ano po ang challenges ng mga teachers? Teka lang. Jeff, nagtanong ka na. Sasagutin natin yan. Teka lang, si Elaine. Si Erica. Erica, still in the Philippines, applying. Oo, kapit lang ha. Sabi ko nga, never stop believing, never stop dreaming, never stop praying. Ayan, darating yan. Darating yan. Okay, more holidays. Okay. May mga question marks ako dito ha. Ito, isa sa question, sorry. Galaw ako ng galaw. Sorry ang tawag dito, sa presentation ko, hindi siya nagpumasok. Okay. Isa sa mga question marks ko dito, mga ka-freshers, sa sinabi niya is less activities, more focus on academics. Okay? My opinion, mali po siya. Okay? Mali po ito. Kasi ang sinusunod ng mga schools dito is yung tinatawag na teachers standard. Okay? Meron tayong 8 teachers standard. And isa sa mga teachers standard doon is yung mga outreach or yung mga, anong tawag dito, out of schools activities. Kailangan niya ng mga bata. Kasi ang mga bata, especially if they are in year 10 or actually may mga ibang schools, pagdating pa lang ng secondary nila, year 8, year 9, ayan, papunta ng year 10, year 11, they provide work experience. Okay? Or not they, we provide work experience. It means that binibigyan namin sila ng life skills kasi kailangan nila ang life skills. Okay? May mga kailangan sila mga school ang tawag dito off-site visits. Yan. We invited guests na magpumunta sa school. Yan. Kailangan ng mga bata ng activities. It's not about academics, mga ka-freshers. And now, because of mental health, okay, ang DFE advocates about mental health ng mga bata. It's not about just education. Okay? Bumababa ang education, bumababa ang mga results ng GCSE. Sinasabi nila,
is hindi na ngayon because yung learning, because of, sabi nga nila, yung effect ng COVID. Okay? Yung social. Yan yung ano, kailangan yan, kailangan ng mga bata. I don't see it as just only academics, and my school, we always promote celebrations, okay? Sa ethos ng school ko is all about belonging, learning together, finding meaning, and we celebrate. Yan yung 4 windows ng ethos ng school ko. We have to celebrate, okay? Any rewards, kasama yan. Especially assembly, ha? Kasi sa assembly, ayan, tinatawag namin ng tinatawag namin yung mga bata na nagpro-progress. Kailangan nila yan. Kailangan nila. Okay. Ang dami ko sinabi, no? So, my opinion here, okay? So, mga opinion ng mga teachers natin dyan who are already been in the education sector for many, many years. Okay? Alam niyo po yan na kailangan ng mga activities sa mga bata. Okay? Eto, teka lang ha, lagay ko lang to. Ayan, Jeff, siguro nasagot ko to ha. Okay, eto. Eto may tanong. Si Professor Darwin, Sir Freddy, what if gawin po akong dependent ng partner ko na nasa UK na? Pwede po ba akong mag-apply sa mga schools once nasa UK na? Ang sagot ko, yes. Yes, you can actually apply. Kasi meron akong na-interview before. Dependent visa. Kasi si Professor Maki din, dependent visa. So, he actually started as a teaching assistant. You can actually start as a teaching assistant. May mga offers diyan. Okay? So, I'd say, you can always... alam mo yun, you can always take a risk na mag-apply as unqualified teacher. And I know may mga schools, mga trust dyan na pwede kang kunin as unqualified, provided na, okay, Darwin, ito yung ito yung touch dito. May mga shortage kasi sa science at saka sa math. So I would say if you are onto those bracket or those categories, do apply. Maraming Filipino teachers na math at saka science teachers. Okay? Yan. Salamat. Ito si Ed. Personal development opportunities are as important as academic curriculum. Yes. So sabi ko nga sa inyo, wala akong school pa, na-visit ko na ng mga schools. Wala pa akong school na nakita na they just focus more on academics. Unfortunately, wala. Okay. Hello, sir. Kung mag-apply po ba, need po ba magpa-evaluate ng credentials? Okay. Yes. I would say yes. Go to UK NARIC. Yun yung baseline ko palagi. If you have, try to watch my first video about yung sa UK NARIC ko. Kasi para malaman mo kung ano yung level ng, yung comparability ng degree natin. Okay? Yan. Okay. So, ito yung question mark sa akin na. Ito yung first. Second, ito, prepared lessons. Okay? Naka-PowerPoint. So, lahat ng schools, meron tinatawag na curriculum leads. Okay? Either kukuha sila ng curriculum lead or either they're going to hire curriculum lead or doon mismo sa department, so say IT department, sila na mismo yung gagawa ng curriculum nila. So, in a year mga ka-Fredsters, we actually we actually asked our teachers during their PPA na mag-develop na ng curriculum for the following year. Kasi maliit lang yung time, and we don't really push them to work during term break. Siyempre, kailangan nila ng relaxation, kailangan nila ng zen. Okay? So, kailangan ng anong tawag dito? Kailangan ng time ng mga curriculum lead or yung mga teachers to develop yung curriculum. Then they're going to have a meeting. Okay? So, i-evaluate naman yung mga resources. Usually, mga ka-Fredsters,
ang summer term, ayan, dumadating sa summer term yung ang tawag dito, nagre-ready na ang mga teachers for the following year. So yung prepared lesson PPT na to, yes, may prepared lesson, but you still have, okay, you still have to prepare your lesson, okay? You still need to know your curriculum, okay? You have to learn your curriculum. You have to understand it. Hindi ka lang pupunta doon, tatayo, tapos, ay, may PowerPoint ako. No, you need to understand it. Kaya nga may inset tayo, kaya may inset kami, okay? To clarify everything, okay? Ini-evaluate din naman yan ng merong academic, may mga schools na may tinatawag na academic head, okay? So, to assess yung effectiveness ba nung curriculum or yung lesson. Okay? So, question mark. I mean, yes, you have prepared PowerPoint, pero na-prepare mo na naman siya beforehand or may curriculum lead kayo. So, yeah. Okay? So, I don't see it as a, yeah, it's a question mark for me. Okay. Ayan, ngayon lang lumabas ang mga question marks ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa aking PowerPoint, mga ka-friends. So, sorry. Eto, okay. So sabi niya dito, eto, isa pang question mark sa akin is better behavior. Okay? Sorry sa PowerPoint. Hindi ko alam kasi every time na nag-live stream ako, kailangan ko siya i-adjust. Better behavior. Okay. Sa mga teachers, mga ka-freshers, okay? Yun. Sa mga teachers, alam niyo po yan, behavior ng bata dito sa UK is really challenging, okay? I'm not going to use difficult kasi difficult is not really a word to describe yung mga challenges, okay? Yung mga behavior, I would say challenging siya, okay? Syempre, kung ang bata is nasa year 12 or year 13, which is mag-A level sila, ayan, is syempre nagkakaroon sila ng maturity, okay? Every transitions, ayan, halimbawa transition ng, halimbawa sa anak ko transition ng year 1 to year 2, ayan, medyo unstructured ang anak ko. Or KS2 to KS3, yung mga year 6 to year 7 na transition, ayan. Year 9, marami akong narinig na mga problems sa mga Filipino teachers natin dito sa UK kasi nagkaroon ako ng listening circles, mga ka-friends, how many times ba? Siguro mga apat. So, doon sila naglabas ng nila, sa loobin nila, okay? About yung experiences nila sa loob ng klase. Okay? Behavior is a question mark, mga professors. Better behavior is parang, I don't want to give false hope, pero the reality is challenging yung mga behaviors ng mga bata dito sa UK. Okay? There is a reason why may safeguarding tayo. Okay? Meron tayong tinatawag na keeping children safe in education. Okay? So meron tayong policy about that. Yan. Kaya, ayan, i-ano ko lang siya na question mark sa akin ang behavior kasi it's hindi ko na sabihin hindi better. Okay? Pero challenging ang mga bata. Okay? Challenging ang mga bata. Hindi lang ito sa sa secondary sa primary din for sure. Kasi talagang for sure. Kasi anak ko po, okay. Ang anak ko po ay isang isa sa mga dysregulated most of the time sa school niya. Yan. Ayan. Isa pang question mark, smaller class size. Okay. 6 to 30 daw ang estudyante. Right. 6 to 30, depende yan. Okay? If it's a specialist school or SEN, of course, may ratio. Okay? May ratio tayong tinatawag. Most of our mainstream schools here in the UK, they have 30. Ang ibang school, mga ka-professors, ang Outer London, sa mga na-visit ko, is nasa 35. Depende nga, mga ka-professors, depende sa allocation. Okay? Now, syempre ang nag-allocate niyan ang DFE, ang funding agency. So, nakikita naman yan. Okay?
Um, Again, question mark sa akin ha. So hindi ko alam kung saan siya nagtuturo. Okay? Kung bakit niya nasabi 6 to 30. Sa isang mainstream, yun, hindi pa ako nakakakita ng, depende. Kung year, like I said, if year 12, year 13, they are starting to do like T-levels. Ngayon mga ka-professors, yung vocationals dito is yung tinatawag na T-levels. Nagre-reduce na yan. Okay, nagre-reduce na yan. Maliit lang yung class size. Pero if you are teaching year 6, year 7, to year 11, which is time na ng GCSE nila, yan, syempre marami. Depende na lang kung private. I don't know sa private, kung 6 to 30 pa rin. Okay? Yan, isang question mark. Okay. Ayun. Meron pa ba ako nakalimutan? Teka lang. Tingnan ko yung mismong, tingnan ko yung mismong PowerPoint ko. Sorry mga ka-professor. So, na-discuss ko yung discounts, na-discuss ko yung career progression, na-discuss ko yung paid holidays, na-discuss ko yung can bring your family when applying for visa, na-discuss ko yung more holidays, na-discuss ko yung less activities, okay? O yung mga ka-professors, by the way, at yung less school activities, more focus on academics, ha? By the way, ako po ay nagsisend ng, anong tawag dito, ng funding sa, of course, sa funding agency. Okay? Ang funding agency po kasi dito, dinidivide siya yung hours, okay? Yung hours into two. We've got what we call EEP, enrichment, nakalimutan ko na, pastoral care, okay? Tapos, meron ding, ang tawag dito, learning hours. Okay? So, EEP, meron learning hours. Ayan. So, yun. Teka lang. Ito. Yan, na-discuss ko na siya. Ayan, just to give you an idea, mga ka-professors, meron tayong EEP, enrichment activities. Work experience. Yan, kasama yan. Okay? Prepared PowerPoint lesson plan. Okay. Smaller class sizes na nasabi ko na 'yan. Yun. Okay, nasabi ko na lahat. Okay. Ito meron si Ed dito. Legislated infant class size is 30. Okay? So sabi ko nga ang funding rules, okay? Ay wala pa akong nakikita na ang funding agency is magbibigay ng less class size, pero malaki yung budget. Okay? Imposible. Okay? Teka lang. Ayun, mga ka-professors. So, tingnan ko lang yung mga questions kung may mga questions tayo dito. Okay? Bago tayo magpaalam. Okay? Ang oras po dito ay, teka lang, ay 8:37. Ayan na, 8:37 na. Ayan, ebidensya talaga po na nasa Pilipinas ako. Ito, ito, teka lang. 10 years na ako sa DepEd, science major, meron akong nakausap, evaluate daw muna credentials ko before mag-apply. Yes, like I said, sana doon ka sa part ng mga schools na nare-recognize yung either bachelor's mo, yung nakwento ko na to sa inyo, yung bachelor's mo is equivalent to a bachelor's degree with honors, or yung master's degree is equivalent to bachelor's degree with honors dito sa UK. So yung mga K-12 ba yun? K-12? Yan, yung mga K-12. Naglabas ang government about that at naglabas ang UK NARIC about yung equivalency. Okay? So sana pasok ka doon. Paano mo malalaman? Ano yung tawag doon? Kabilang sila sa, nakalimutan ko na siguro. Nakalimutan ko na yung tawag. Punta ka sa CHED. Tapos meron yung mga schools na talagang nire-recognize sila. Yun, punta ka sa CHED ha. Yun. Ayan, matatapos na ako kasi ang nanatatay ko kailangan kumain. Okay. Hello ka Freddy, watching from Scotland. Hello, malamig ba dyan o umuulan? I was a public school teacher in the Philippines, now working as
School Clerical Assistant. Ayan, ang galing-galing. Uy, message ka naman sa akin, ha? Okay. Baka naman pwede tayong magkwentuhan. Okay. Yun, aspiring to be a teacher here. Planning to do PGDE first to be qualified teacher here. Yung Scotland, mga ka-professors, is different from England. Okay. Yung QTS is, matatawa kayo, yung QTS, kung may QTS ka sa England is iba sa Scotland. Okay? So, yeah, tama ka dyan. Camille. Yun. Uy, kapit lang, Camille, ha? Okay. Tapos ito, ano to? Ay, teka lang. Sorry, ang dami. Ay. Hello po, Sir Fred. Sir Freddy, TA/support po ako ngayon sa isang SEN school as my part-time job kasi tier 4 po status ko. Okay? At technology livelihood education po po ako sa Philippines for 11 years. Meron na po akong chance to be teacher here in the UK po? Question mark. Okay. Yung isang na si Gladys na interview ko, she was actually a teaching assistant sa same school. Okay? Tapos, hinar siya, kasi nagkaroon ng vacancy, hinar siya as a science teacher. Okay? So, very resilient siya, mga ka-Fredsters. Okay? So, baka magkaroon ka ng opportunity. Yun. Laban lang. Ayan. O sa vocational school. Kung vocational school, yan, mga FE. So, nakikita mo yung FE schools. Okay? Further education. Okay? Or meron din mga independent learning provider. Okay? Yun. Kaso nga lang, paano ba? They require yung QTLS. Okay? Pag FE, yung QTLS. Pero kung secondary, if you want to consider secondary, yun, yung QTS, kailangan yan. Yun. Okay. Yan, mga ka-professors, 37 minutes. Hello. Maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-professors. Sabi ko nga, sana 10 minutes lang to, pero maganda yung usapan natin. Okay? Ito yung mga ganap sa loob ng klase. Okay? Maraming salamat sa mga nag-comment, ha. Yung mga comments niyo, mga ka-professors, is talagang valuable. Kung hindi ko man nabasa to, okay? Kung hindi ko man nabasa to, na-i-post ko dito, nasa Facebook page po namin siya. Okay? So, sa mga Filipino teachers po dito sa UK, ayan na. So, sana mag-unite naman tayo. Okay? Yan. Alam ko, may mga nag-send sa akin ng message. Share ko lang to bago tayo babayan. Okay? Share ko lang to. Nag-message sa akin yung isa nating ka-professor na yun nga, about doon sa chismis na ginawa ko last time, yung first Filipino teacher in the UK. Yan. So, tahimik nga daw yung mga, yun, low profile ba? Yun. Pero sabi ko, I would like to be the, hindi naman the voice, pero sana yung mga advocacy ko, yun, na makatulong. Kasi alam ko may mga Filipino teachers dyan na nandito na sa UK who really wanted to, to help us. Okay? So maraming salamat sa inyo. Eto, teka lang. Yan, thanks much ulit. Uy, pagka hindi ko nasagot yung mga tanong ninyo, ha? Ito, God bless. God bless din sa'yo. Ayan, thank you po. Ayan, thank you so much again, sir. Ayan, walang anuman. Maraming salamat sa inyo, mga ka-professors. And sabi ko nga, if you are new to my channel, meron po akong Facebook page, which is Journey with Freddy. Meron po akong aking YouTube channel, which is Journey with Freddy. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana, mga ka-professors, may ma-interview akong isa pang agency. So, sana makatulong po ako sa inyo. Yun, so standby lang. And again, mga ka-professors, my name is Ka Freddy. I'm a Filipino teacher here in the UK, here in London, providing you information about teaching in the UK, life in the UK, and of course, my journey here in the UK. Maraming salamat, mga ka-professors. And sabi ko nga palagi, ang tagline ko, never stop believing, never stop dreaming, never stop learning, never stop praying, and always remember that every day is a journey. Maraming salamat ulit, mga ka-professors, and thank you, and mabuhay. Good night dito at good morning dyan sa UK.